Iniisip ko talaga lagi yung pinagdadaanan ko. Iniisip ko, kung babalik ako at hindi ako tumakbo president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, nanalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. Tumakbo ako, naging Vice President ako, at hinabol nila si President Duterte. Pero, Vice President ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Dahil, kailangan nila akong alisin sa pwesto para magawa nila ang gusto nilang gawin. Ang kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. Ang pinakauna na sinabi ng kasama ko sa akin, hindi pa kita nakita umiyak. Ang lagi kong, from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague, I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Correct! Sa 2025. Yes! May chance tayo PDP! tumingin at sabihin, ano ba, babalik-balik na lang ito sa opisina. Ano ba ang kanyang pangako noon? At ano ba ang mga napako? Bagay pa ba siya? Dapat pa ba siyang ibalik sa pwesto? Nako! God, no! Dapat siyang ma-impeach! Ay nako! Yan ang kailangan natin gawin. At pangatlo, Pa-share po ng ang lahat. kailangan natin gawin ay, at sinasabi ko, wala sino man sa buong mundo ang makakakontra nito sa akin. Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay automatic na ang boto natin. Yes! Tama! Tingnan din natin kung ano ba ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Tama! Hindi dahil anak ni Rodrigo Duterte yan ay automatic ang boto. Tingnan niyo din ako. Ano ba ang magagawa niya bago ninyo ibigay ang boto ninyo? That is the way to end political dynasties. Yes! That's true! Paano ang kailangan natin gawin moving forward? Gusto ko man na gumawa tayo ng time machine. Diba? Kini ha, tinuod lang. Nagnauna gid ko ani pirmi sa ako ang kahintang. Iniisip ko talaga lagi yung pinagdadaanan ko. Iniisip ko, kung babalik ako at hindi ako tumakbo president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, nanalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. And mayor lang ako nun. So ibig sabihin, wala akong office na pwedeng panghawakan. Tama nga, tama. Dahil napakadali sa kanila, kung nakikita ninyo, ilan na ang mga mayors ngayon, nakalaban nila, na sinususpend nila, tinatanggal nila sa pwesto. Kinsay taga Cebu din eh. Kami! Taga-Davao yan! Taga-Davao din yan! Taga-Davao na! Taga-Davao na! Tanggal nila. Taga-Davao! Cebu! Kung babalik ako, ganun din. Nanalo ang yellow, nanalo ang pink. Mayor ako. Tumakbo ako, naging Vice President ako. At hinabol nila si President Duterte. Pero, Vice President ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Yes! Dahil kailangan nila akong alisin sa pwesto para magawa nila Ang gusto nilang gawin. ang kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. So yun, Pa-share po ng live mga mahal ay, kong kababayan. yan ang ating kailangan gawin moving forward. Yes, sir, question. Ma'am, kanina sinasabi niyo purpose. Ano sa tingin niyo ang purpose ito pagdala dito kay dating Pangulong Duterte?
Ano ang purpose? Pero kanina po sinasabi ninyo everything has a reason at meron po mga purpose sa mga bagay. Sa tingin ninyo po, ano po ang purpose, ano po ang reason na itong Purpose na nangyari ito sa buhay niya. Opo. Well, yan ang hindi ko pa, I have not reflected on it yet. It is his life. So I think he should be the one to sit down and think what is my takeaway Sa inyo po, on ano what po- happened ano- and how can I move forward and learn from this experience. Sa inyo po, ano pong purpose na ito, Miss ma'am? Universe yun ang sagot ko. Follow-up question, please. Sa tingin po niyo, ano pong purpose nito sa inyo naman? Ay, good up pa sa inyo, Ah. tatay. Share po ng live mga I think I would always say that I am a very resilient person. In fact, ang pinakauna na sinabi ng kasama ko sa akin, hindi pa kita nakita umiyak. So, ang lagi kong, from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague, I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Ma'am, kanina po meron din po dito mga Pilipino na hindi naman po sumusuporta sa dating Pangulo at nagkilos protesta din po sila kanina. Ano po ang inyong komento sa kanila? Doon sa mga hindi po sumusuporta nagprotesta dito kanina. Yes, sir. I have been always respectful of the right of a person to freedom of speech and expression. When I was mayor, I never suppressed the Makabayan bloc sa kanilang mga gusto sabihin sa aming mga daan. So, if you can check what happened in Davao City when I was mayor. Ay, taga Davao Ako ang number one kontra sa kanila, but I never suppressed their right to freedom of speech and expression. I do not agree with them, but that is their right. Kasi lagi naman natin sinasabi, di ba, na you cannot control what they will say about you, but you can control how you react to what they say about you. Ulitin ko ang aming mga pagpapasalamat. Kadyon lang ha. Kana, pwede ba na ibalo ko kagan sa inyo alam ko na marami sa inyo ang nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto din ninyo na magpicturan tayo. Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkagulo. Anyway, kahit nasa dulo ka ng pila, or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. So it doesn't matter kung matagalan o mas mabilis ang picturan natin. Dahil nandito naman na kayo, nag-absent na kayo. Okay, ulitin ko. Aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Si Robin. Pero napakahalaga na suportahan, mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan at kanyang kalambuan. Shout out sa Digustay! Shout out sa Digustay! Shout out sa Digustay! Maraming salamat mga kababayan ko.
Ilan na lang po tayo. Mga kababayan ko mahal, pakishare na lang po ha. Huwag pong tumugin, hindi po ba? Dahan-dahan at kunting sustento. Bigyan po ng space. Tama. Di ba niyo mag-antay ko, pero Oo nga naman. Para naman lahat. kasi marami naman po, when may gusto, kaya Tama. diba, pumila po ng maayos. Konting respeto po. One line.